nagpupuring mga hirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong nalulugdan niya. Papuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinabubuti ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan
Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. At ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caipas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang batong naging panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tanggihay, siya pag naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos, dapat magpahayag, ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy, hindi na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga
ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo, poon kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga-Kana at mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing yun. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo." Sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ang munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganoon kalayuan sa pampang, ng mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isda na huli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat ng puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganon karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya.
sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Unang Biyernes ng buwan, at ito'y espesyal sa lahat ng mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sa araw na ito, marami nagpupunta mula sa iba't ibang lugar at nais dumalaw, nais magsimba, nais magbigay parangal sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya ang simbahang gusaling ito ay hindi lamang po Basilica Menor, kundi pambansang dambana din po ito dahil kinikilala na ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi lamang sa Quiapo, kundi buong bansa ang may debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sabi nga ng ating rektor at kura paroko na si Father Jun Siscon, na ang simbahang ito ay tahanan ng bawat Pilipino. Lahat na naghahanap kay Jesus, lahat ng sumusumpong kay Jesus. Sa ating ebanghelyo, si Jesus ay nakilala ng kanyang mga alagad habang sila ay nangingisda at inutos sa kanila na ihulog nila sa kanang bahagi ang lambat. Parang pamilyar yung kwentong yun. Parang pamilyar yung pangyayaring yun ulit sa buhay nila Pedro at ng mga alagad. Kung babalikan natin ang kwento, si Pedro, si Andres, si Juan at Santiago ay mga mangingisda. At isang araw, wala silang nahuli. At sinabi ni Jesus sa kanila, ihulog mo ang lambat sa gawing kanan, at ginawa nga nila yon. At halos mapunit na lang ang lambat sa dami ng isdang kanilang nahuli. Parang pamilyar. Sa ating ebanghelyo, nangyari ito sa muling pagkabuhay ni Jesus, wala na naman silang mahuli. Pero nung si Jesus ay nasa pampang at inutusan sila, ihulog ninyo yung lambat sa gawing kanan. At bigat na bigat sila sa dami ng nahuli nila. Kaya para kay Juan, nakilala niya agad na yung nasa dulo ng pampang na nagsalita sa kanila, yun ang Panginoon. Kasi nagkaroon siya ng pamilyar na karanasan. At kahit si Pedro ay namukhaan agad na yun ang Panginoon na kumakausap sa kanila, si Jesus yun sa dulo ng pampang na nagsabi sa kanilang, ihulog ninyo yung lambat. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano na ang ating debosyon ay nakaugat lagi sa ating pagkilala kay Jesus. Kilala natin si Jesus, meron tayong karanasan sa Kanya. Meron tayong mga kwento ng pananampalataya, kung paano tayo ginabayan ng Diyos, paano tayo pinatnubayan, lalo na sa mga panahon na tayo'y sayad na sa lupa. Akala na natin, wala na tayong paraan para makaangat ulit o makabangon uli. Pero marahil sa isang punto ng ating buhay, ikay nagdasal dito sa simbahan ng Quiapo, marahil yung iba napadaan lang, naisipan lang magdasal dahil sa bigat ng dinadala at binuhos ang lahat sa Panginoon. At si Jesus, sinabi rin sa iyo, ihulog mo ang lambat sa gawing kanan at nabigla ka sa nangyari. Ang Diyos sa gumawa ng paraan sa panahong ang pakiramdam mo at tingin mo, walang-wala ka na. Kaya patuloy kang bumabalik. Iba dahil doon, nagkaroon ng debosyon.
Yung iba naman ay nagkaroon ng debosyon dahil ipinasa ang debosyon mula sa lolo, galing sa lolo, o kaya sa mga magulang, o kaya kaibigan. Minsan nakakatuwa ho, no, magkakaibigan ay sumasama at nagsisimba dahil kahit sa magkakaibigan, nabubuo at ipinapakilala ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Tulad din po no, sa ating unang pagbasa, si Pedro at Juan, ginamit nila ang pagkakataon na iyon habang sila ay nasa harap ng punong saserdote na ipahayag si Jesus na muling nabuhay. Ipinakilala si Jesus, kaya ano nangyari? 5,000 ang sumampalataya kay Jesus. At very specific ko yung unang pagbasa. 5,000 lalaki ang sumampalataya kay Jesus simula noon. Nagsimula sa pagpapahayag, nagsimula sa pagbabahagi na ang pinagmulan ay ang pagkilala. Maganda rin po sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon na ang ating pagmamahal kay Jesus, ang ating debosyon kay Jesus, huwag sanang manatili dito lamang sa Quiapo. Kundi ang debosyon natin ay dalhin natin kung saan tayo nagpupunta. Ang ating pagmamahal kay Jesus, huwag lang sanang maiwan dito. Dalhin natin kung saan man tayo uuwi. Batid ko ang iba dito siguro, galing pa ho sa malayong lugar. Galing pa ho mga probinsya. Lumuwas dito sa Maynila dahil gusto magsimba dito sa Quiapo. Pag alis ho ninyo, huwag niyong iwan ang Nazareno dito. Dalhin ninyo kung saan kayo pupunta. Dalhin ninyo si Jesus. Kung sino man ang makadaupang palad ninyo, ibahagi si Jesus na nakilala ninyo dito sa Quiapo. Kaya ho, ang pananampalataya lumalaganap. Kahit ho ang mga alagad ni Jesus, hindi na natili sa Jerusalem. Nang muling nabuhay si Jesus, hindi sila nanatili sa Jerusalem. Pagkatapos sila tanggapin ang Espiritu Santo, ano ang ginawa nila? Sila ay naghiwa-hiwalay at nagpunta sa iba't ibang lugar para ipahayag si Jesus Nazareno na muling nabuhay. Sana ang debosyon natin, ang ating pananampalataya kay Jesus, ay ibahagi natin sa iba. Hindi ako lang ang may debosyon. Hindi ako lang ang may pananampalataya kay Jesus. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay iniimbitahan tayo. Ibahagi si Jesus sa iba. Ibahagi ang pananampalataya ng Jesus na muling nabuhay sa lahat ng mga kadaupang palad natin. Nang sila rin ay makakilala kay Jesus. Sila rin ay makalapit kay Jesus. Sila rin ay maging bahagi ng buhay nila si Jesus Nazareno. Nagsimula sa pagpapakilala. Nagsimula sa pagbabahagi. At yan po ang atas o hamon sa atin ng Panginoon ngayon. Ibahagi ang kwento ng iyong pananampalataya sa iba. Ikwento mo yung paano binago ng Pong Jesus Nazareno ang iyong buhay. Kung paano niya tinugon ang iyong pangangailangan. Minsan pa nga, higit pa sa hinihingi natin, higit pa sa inaasahan natin, ang ibinibigay sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Kaya po magandang simula ito sa ating paglalakbay sa panahon ng muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo ay naging saksi ng buhay niya. Ibahagi natin ang debosyon, ang kwento,
ang ating karanasan sa iba. Do not leave that experience here in Quiapo. Share it wherever you go. Ang tawag natin doon, mission. Misyon natin bilang mga deboto ang ibahagi at ikwento si Jesus. Kung paano niyakap ng mga alagad ang misyon na ibinigay sa kanila ni Jesus. Tayo rin po bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno ay binibigyan niya din ng misyon. Misyon na patuloy na ipakilala ang Diyos na nagmamahal sa atin, ang Diyos na muling nabuhay, si Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid na nanatili sa ating piling ang Panginoong Jesucristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya nang may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang simbahan naway pagpanibaguhin ang biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y tinubos, habang aking hapis sa buong pagdamag, kapalit ay galang. Tanggapin mo, O Panginoon, ang palay ng bayang nagdiriwang. Unan mong bigay ang
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob at ng aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagdanais sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming masala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
ako sa iyo'y haawin. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sinuman ang nabuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Ngayong umaga. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Matanggap nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran, bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno
Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.